Hello, magandang umaga po sa lahat. Ang ating pag-usapan ay follow up doon sa sa bagong discover ng mga bahay ni mansion ni Lito Lapid doon sa Las Vegas. Kalain mo talagang na-discoveryan ko, pinag-aralan ko na maigi. Nakuha ko yung mga records ng pagpalit-palitan, pagbili-bilihan ng bahay na dalawang mansion. Grabe. Nag-conclude ako matalinong magnanakaw pala ito matalinong magnanakaw si Lito Lapid. Yan lamang po ang aking masasabi sa ngayon. Well, habang siguro wala pa yung ating tawag nito, maglalagay siguro muna ako ng musika natin. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, antayin mo na. Hinanap ko yung musika na ginawa ko. So, okay. Sana ito. Okay, habang wala pa yung wala pa yung mga ibang paparami tayo ng audience. Ipapatugtog ko muna yung aking bagong compose na kanta. Ito po ay dedicated. Ang title ko nito gagawin ay Ayuda. May pag-asa pa ba itong bayan natin? Ayuda rito, ayuda ron, ginagamit pambili ng buto. Kunwari pa'y gawing legal, sinama pa sa batas, kapalit ng PhilHealth at programang pangkabuhayan. Kapalit ng programang sakahan, programang pangindustriya, programang panggagawa, programang sa lahat. Flood control dito, flood control doon, na binupulsa lang ng mga buaya. Nang bumagyo, lubog ang buong Bicol. Bumaharin sa Batangas, sa distrito ni Jerbil Luistro. Pariho lang sila ni Saldico, sinasamba si Speaker Romualdez. Ha 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 Kung gusto mo ang pagbabago'y sigurado, bumuto ng lahat ng kandidatong bago. Bayang magiliw, ang mamatay ay para sa'yo. Tara na mga kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan. Ahangin
Sana'y mabago natin. Ha, 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 ha. Ayuda pa more. Ayan. Yan ang kanta ko na kinumpos, ha. Siguro, ito na tayo, no? Medyo marami-rami pa. O siguro, ulitin ko siguro para may iba pang darating na bago. Pero this time, ay isalang ko yung video file na pina-modify ko. Para medyo malakas ang sounds. Ginawa nilagyan ko ang kanta nito na title na Ayuda. Ayuda ang title nito. Okay, para ito dedicated sa matalinong magnanakaw na si May pag-asa pa ba itong bayan natin? Ayuda rito, ayuda ron, ginagamit pambili ng buto. Kunwari pa'y gawing legal, sinama pa sa batas, kapalit ng PhilHealth at programang pangkabuhayan. Kapalit ng programang sakahan, programang pangindustriya, programang panggagawa, programang sa lahat. Ha 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 ha. Flood control dito, flood control doon, na binupulsa lang ng mga buaya. Nang bumagyo, lubog ang buong Bicol. Bumaha rin sa Batangas, sa distrito ni Jerbil Luistro. Pariho lang sila ni Saldico, sinasamba si Speaker Romualdez. Ha 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 ha. Kung gusto mo ang pagbabago'y sigurado, bumuto ng lahat ng kandidatong bago. O bayang magiliw, ang mamatay ay para sa'yo. Tara na mga kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan. Ahangin, sana'y mabago natin. Ha 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 ha. Ayuda pa more. Yan. Okay, let's go. Ito, magandang umaga po kay Batchog. Tapos, Juraim, Hirin Baguio, Violet Brown. Sige, thank you, Batchog, for appreciating my composition. Okay, sa sunod, corrupt na naman ang title ko. Magbuo lang ako ng
instant notes. Okay? Yan lang naman ginagawa ko paano ako Kaya may mga si Jun Santiago, Jun Santa Maria, na kapitan dati dyan sa Quezon City, na composer, ay hingin kong tulong niya i-rearrange na itong tapos lagyan ng magandang background. So sabi ni Violet Brown, Sir Kausing, may talented po kayo, composer, songwriter and singer at the same time. But this time, I'm also a tirador. Ito, ladies and gentlemen, I just want to show to you, may na-discover pa ko, lalo naman siguro mga listener ko dito, may mga taga Las Vegas ito na si listener ko eh. I know you know the place eh. So, dito sa Clark County ito, sa may Las Vegas, ang dalawang bahay ni Lito Lapid. Tapos, hindi bahay yun hindi ordinaryong bahay yun. Mansion. Ngayon, nung nakita kong history ng pagbenta, pagbili, binili nila ito 2005 pa. Noong 2005, titingnan ko, ang alam ko, 2005, si Lito Lapid ay gobernur siya ng Pampanga as governor. So, kukunin ko lang history niya as governor. So, kukunin kong Wikipedia niya. Kasi na-examine ko yung history ng bilihan. Ang political career niya, in 1992 general election, he ran under the opposition bloc, Nacionalista Coalition, People's Coalition as Vice Governor Pampanga. And natalo niya si Cielo Macapagal Salgado. Kumbaga, yung tinalo niya ay kapatid ni Gloria Macapagal na anak ni Kong Dadong. So, noong 1995, ay tumakbo siya pagka-governor ng Pampanga. So, in 3 years' time, tumakbo na kagad under the same party against Governor Brengyao. So, who had the support of former President Corazon Aquino. Nanalo siya, tinalo niya si Brengyao. Tapos si Brengyao ay tatay po siya ni Yinggyao, yung sikat na coach sa PBA. So when he sought the second term in 1998, Lapid joined the administration party Lakas Sinusidi. So kasama niya si Gloria Macapagal ngayon. After the impeachment of President Joseph Estrada in 2000 and the second EDSA revolution the following year, he ran again and as his final term at nanalo siya. So he decided to run as mayor of Angeles City in 2004. Ngayon, imbis na 2004, bumili siya ng mansion doon, 16 million at that time. So magkano kaya ngayon kung 2004 ay 16 million? So pwedeng pumalo na ngayon mga 30 million ang mansion dyan sa Angeles City na binili niya. Ang mansion niya sa Angeles City ay malapit lang sa Purak. Malapit lang doon sa Lucky South 99 na lugar. Kasi halos boundary ng Angeles City at saka Purak yung lugar ng Lucky South 99. So, hindi siya tumuloy tumakbo pagka-mayor ng Angeles City. Bagkus ay niligawan siya na huwag na tumakbo. At kinausap siya ni Gloria Macapagal na tumakbo pagka-senator. Kaya noong 2004 senatorial elections, tumakbo siya. At nanalo siya. So, ibig sabihin, ito pala 2004, 2005, senador na siya. Okay? So, noong 2004, ito rin po yung panahon na namayagpag si Janet Napoles. Nag-uumpisa si Janet Napoles. At tandaan niyo sa ating records, ihambing natin later on, ang unang transaksyon ni Bong Revilla, tsaka ni Enrile, at tsaka ni Jingo Estrada, at saka iba pang mga senador. Pati si Bongbong Marcos kasama dyan, nakipag-Napoles din sila. Marami sila. So nagsimula. At the same time, si Lito Lapid, medyo tuso to si Lito Lapid, 2005, nakabili na siya ng mansion sa Quezon City, PhilInvest 1. 5 million lang binayad niya doon kasi parang mura, nakuha niya mura. Tapos nakabili din siya ng 2 mansion sa Las Vegas, Nevada. So ngayon ay anal na siya ng kanyang asawa pero nung time na yon ay hindi pa siya anal. So nakabili siya noon
ay hindi ko pa nakita. Subukan ko na tingnan sa bandang huli na lang, magre-research ako na salin ni Lito Lapid. Ang alam ko, hindi niya ito nilagay sa kanyang salin. So, ang bahay niya sa PhilInvest 1, malapit lang ito sa Batasan Hills. At ang bahay niya dyan sa Angeles, hindi ko lang alam kung nalagay niya sa salin. Sa Purak, Pampanga, 2 bahay niya. Mansion, hindi basta bahay, mansion. Sa Magallanes Village, kung saan ang bahay dyan, minus 500 million ang isang halaga, nakabili din siya dyan. Anong tumakbo siya na pagka-mayor sa Makati. So, natalo siya kay Jejo Marbinay. So, balik siya sa pagka-senador. So, yan po ang ano. Ibig sabihin, kakaiba talaga itong ibang klaseng tao to si Lito Lapid. Ano siya, sobrang hilig sa mga mansyon. At tapos, nung na-expose ko rin later on, na nakabili rin siya ng mansion sa Barcelona, Spain. Grabe, tapos pumunta sila sa Barcelona, Spain, kasama niya si Coco Martin. So, andon, sigurado ako nakapasyal si Coco Martin doon. Akalain mo ba naman si Leon Guerrero na hindi pa nahulog sa kabayo? O, nakabili pa rin ng mansion din. Pero ano na yun mga konyo-konyo na yung mga salita ron. Ganon katindi si Lito Lapid. Ang tawag ko sa kanya ay matalinong magnanakaw. Bakit po? Akalain mo ba naman, kahit abogado, hindi naisip ito eh. Ako, inanalyze ko, kasi ang problema lang, abogado, kaya ko isipin ito kung gagawa talaga ako ng diskarte na hindi mahuhuli. Alam mo ang ginawa niya? Ang ginawa niya, bumili ng 2005 na 2 mansion sa Las Vegas. Tapos, nung binili niya, pinangalan niya, papalit-palit yan kay Marisa sa kanyang asawa. Tsaka sa anak niya na si Karen at saka si Maynard. Yun, pasa-pasa, pabalik-balik, benta sa sarili, balik-balik pa ulit-ulit. Hanggat sa nakaisip sila, bumuo naman ito si Marisa. After na, ang ginawa ni Marisa ay bumuo siya pala ng tinatawag na trust. Ang trust, ladies and gentlemen, makinig kayo sa akin. Pwede niyo po gamitin itong trust bilang diskarte sa estate planning. Matatanda na tayo, bago tayo mamatay, gumawa kayo ng trust para ang pangalan ng property niyo ay hindi mawawala kahit patay na tayo. So, ang ginawa naman ni Marisa Tadeo Lapid ay gumawa siya ng Marisa Tadeo Lapid Trust. Imbis na korporasyon, trust. So, ngayon, ang ginawa niya, benta dito, benta doon, at binenta din sa trust. Tapos, gumawa pa siya ng WIN LLC. Anong ibig sabihin WIN LLC? yan ay korporasyon. Pero LLC, Limited Liability Corporation. At malamang one-person corporation lang yan sa Nevada. So ngayon, binenta niya sa sarili niyang lupa, binenta niya sa kanyang sariling korporasyon, at mula sa kanyang sariling korporasyon, ibenta ulit balik sa kanya. Pero this time, ang pinagbentahan pinakahuli, naisip nila, may naka-advise ang abogado siguro, na nilipat sa TRS. Ano tawag nito? Marisa Tadeo Lapid TRS. Pero palabas nila, annulled sila. Pero bakit dinadala pa rin ni Marisa Tadeo ang Lapid na apelyido? So, ang pangalan, Marisa Tadeo Lapid, TRS, Trust. So, ngayon, ladies and gentlemen, pag may mga lupa kayo, kung gusto nyo, mga malalaking bahay kayo, marami kayong mansion, kung meron po kayong hacienda, at kung gusto nyo manatili ang pangalan ninyo forever, ay gumawa po kayo ng trust at i-transfer nyo sa pangalan ng trust nyo ang mga lupa nyo. Halimbawa ako, Toto Kausing. Gagawa ko ng Toto Kausing Trust. Ililipat ko sa trust ang lahat ng property ko. So ngayon, mamatay ako, hindi na kailangan magbabayad pa ng inheritance tax. Kasi wala namang hindi na akong may-ari. Ang may-ari yung trust ko. At ang trust ay hindi na mamatay. O di kaya, pwede rin kayo bumuo ng family corporation ninyo. Gumawa kayo ng korporasyon,
nakapangalan kasi sa Pilipinas ngayon ay sumunod na rin sa uso. At pinayagan na rin sa Pilipinas ang magkaroon ng one-person corporation. Kasi dati, ang corporation sa Pilipinas, maliban sa mga church corporation, na mga sole corporation ang tawag, ay kailangan 5 ang minimum na board member o di kaya trustee. So kung 5 ang board, so hindi ka pwede makabuo ng korporasyon na ikaw lang mag-isa. So ngayon, pinayagan na may isa ka lang. Halimbawa ko, Toto Housing Corporation. Ganun mangyayari. Tapos, ililipat ko lahat ng mga pera ko sa bangko, ang aking mga property, mga mansion ko, kung may mansion man, ililipat ko sa pangalan ng trust at hindi ako magbabayad ng capital gains tax kasi sa akin din yun. Ako rin may-ari. It is only a transfer to myself. So walang sale. Ang sa batas po, magbabayad ka lang ng batas ng ng buwis kung may transfer sa property na sa ibang tao. Pero kasi ako rin ang may-ari ng trust, walang transfer na nangyari. So, nag-intindihan nyo? So, ibig sabihin, kung minsan natatawa kayo, mag-away-away mga anak nyo sa inyong property iwan, pwede nyong ilipat sa korporasyon kung gusto nyo gumawa ng korporasyon at i-convert ito sa shares at pirmahan mo lang, ibigay mo lang sa mga 5 anak mo, divided by 5 ang shares. Hindi ka na magbabayad ngayon, ang mga anak mo hindi na magbabayad ng tinatawag na inheritance or tinatawag yan estate tax. So, naintindihan nyo na? Diskarte lang yan. Kung gusto nyo mga malalim pa malalaman, sige, contact me, I will teach you for free. Ganun lang. Siyempre, gagawa siguro ako ng proforma template para maglalagay ako ng aking sariling website at doon kayo pupunta. Mag-download lang kayo na mag-download doon ng mga templates, mga legal documents. Okay? Ganun ang maiambag ko sa inyo. This time, patuloy tayo kay Lapid. So, ang ginawa niya, una, dumaan mo na sa anak niya. Sa isang property sa kay Maynard at sa kay Karen, babae at lalaki, bago nilipat sa nanay niya. Sa asawa niya kay Marisa. Tapos dilipat sa, ganun, pa-transfer. Alam mo ang bakit anong pakay dito? Para po hindi mahuli. Hindi mahuhuli sa SALN. Siyempre, sigurado ako hindi nagdeklara sa SALN yan. Kung 2005 niya po ito binili, sigurado po ako na kinita niya ito sa PDAF bilang senador. Kasi ang PDAF ng senador ay umabot mo sa 200 million ang isa. So kung gano'n, titingnan natin ngayon. Pe-presento ko na ngayon ang bahay niya muna. Para ma-appreciate nyo kung gaano kaganda ang bahay niya. Ito po, nabigyan ng tip sa akin at binigyan ako ng lahat para nakuha ko. At yung binigyan na rin ako nung malaman siguro ng nagtatapik ako kay Lito Lapid, binigyan din ako ng isang transaction, parang deed of absolute sale, para mapatunayan na talaga kay Lito Lapid dito. Maliban sa records ng Clark County sa Nevada na nasa pangalan nila nakalagay. Wala kasi sa Clark County sa US ay hindi applicable sa mga property ang tinatawag na privacy, data privacy. Wala po yan, basta property. Kagaya rin sa atin, kung titulo pag-usapan, hindi ka pwede mag-invoke ng right to privacy. Okay, so ito ngayon, makita nyo, itong 250 square meters. Ito. Hindi 250 square. Malaki ito. Hindi ka nadali lang ito. Tang. Yan. Saan yan? Anong street yan, ha? Sa Buffalo Drive. South Buffalo Drive. Yan. Ang sa kanan na may sasakyan na parang gray ay hindi yan. Itong katabi ang sa kanya. May makita kang mga sasakyan doon sa kabila. Nakahilera. Ang doon, ibig sabihin, kahit sa Amerika, maraming sasakyan ginagamit siya, no? O kita mo ang linis ng kanilang may nakikita ka na fire hydrant. Ang linis. Maganda tingnan, no? Yan. Ganon yan. O daming sakyan, no? Buffalo Drive yan.
Yan. Ngayon, ang kaharap ng bahay niya ay ito. Oh, ano yan, ha? Lesa, ano? Kalisa, ano? Oh, kita mo talagang, ano, gated subdivision ito. So, yan ang unang bahay niya. So, ano masasabi niyo? Ah? So, ito. Oh, nakita niyo, ang ganda ng bahay, no? Oh, so ngayon, punta naman tayo sa likod ng bahay niya yan. Ito pa, ah. Share screen. Ah, kita mo ang likod ng bahay niya ito. Ang sa likod yan, ang harap sa bang likod. Oy, itong likod. Ah, ito pala sa harap. Itong kanina, oh. Ito may kutsi. Itong katabi. So, ngayon, ito yung sa likod. Oh. Hindi pa tapos ito nung kinuha ang litrato ito. Hindi pa tapos. May basketball court na half court. At may swimming pool yan. Parang parehong design sa kabila. Oh. May swimming pool. May mga puno. At may basketball court. May gazebo. So, yan. Ganun kasi katindi. Ganun katindi si Lito Lapid. Simpleng-simple lang magnanakaw. Matalinong magnanakaw. Ang tawag ko sa kanya. So, papakita ko na naman ang isa niyang bahay. Dalawang bahay siya doon eh. Hindi ko alam. Sana turuan niya tayo paano magnakaw na hindi mahuli. Kasi hindi siya nahuli. Oh. Iangat natin ang isa pang property niya. Ah, ito. Ito yung bahay niya. Yan. Yan ang bahay niya. May nakaparada pa ng kotse. Tingnan natin ngayon ang sa likod ng bahay niya. Ang bahay na yan ay makikita sa anong street yan? Parang may street ata yan eh. So anyway, ang street niya 7403 Buglers One Way, North Las Vegas. So NB 89084. O yan. Ngayon, ang likod niyan ay ganito, ay itong itsura ng sa likod ng bahay niya. Yan ang likod. Yan ang likod. Pero ang harap, ayan ang harap, no? Ayan ang likod. So, ito ipakita ko na ngayon ang deed of quick claim. Waiver of right lang ang ginawa, diskarte. So, ito na ngayon tayo, ipakita ko yung kontrata. Pasensya ka Lito Lapid, nakakuha ako ng ano eh. Nakakuha ako ng ebidensya. Ayan palitin natin muna. Yan po, deed of quit claim deed. Quit claim deed. Palaki-laki natin, quit claim deed. Ang pangalan, this document requested by Marisa Tadeo Lapid. After recording, please return this deed and tax statement to Marisa Tadeo Lapid, Buffalo Drive. 2055 S Buffalo Drive. So, ibig sabihin, sa malaking mansion pala siya nakatira. 2055 South Buffalo Drive, Las Vegas, Nevada. Pero ito yung binibenta, ito nga yung Buffalo Drive. Kasi lot 13, lot 013. So sabi niya, know all men by this presence that this quit claim deed
made and entered into on May 4, 2023 between Capital Win LLC, grantor represented by Marisa Tadeo Lapid. Siya nag-represent sa korporasyon na ang pangalan ay Capital Win. At sinagay niya, partner daw siya. Ibig sabihin, may isa pa siyang kasama. Whose address is 7304 Buglers One Way, North Las Vegas, Nevada, 89084. And Marisa Tadeo, biro mo ha, binenta sa, binenta sa, atika mo na, partner, tapos, ibig sabihin, dalawa ang partner niya ay sarili niya rin. Pero sa Marisa Tadeo Lapid Living Trust, teka mo na. Grantor ay Capital Win LLC, okay? Tapos, ang grantee, ay ibigay niya pala kay Marisa Tadeo Lapid Living Trust. So, doon niya ililipad. Tapos, represented lahat, represent ang trustee ay si Marisa Tadeo Lapid. So, siya nagbenta sa sarili niya. Kita mo na mga legal anomalies, ang tawag ko dito, legal anomalies. For no consideration, grantor hereby remises, releases, and forever quit claims to grantee all right, title, interest, and claim to the plot, piece, or parcel of land, with all the buildings, appurtenances, and improvements thereon, if any, in the city of Las Vegas. Location 7304 Buglers One Way, North Las Vegas, Nevada, 89084. Assessor's description of parcel 124-17-413.013. So Club Aliante Unit 3, Phase 2, Plat Book 117, page 61, Lot 67, Block 3, GeoAid, PTAs S2 SWASIC 171961. So, prior recording reference if available. Document number or other location indicator 2009-09-09-1465 dated 9/9/2009 of the recorder of Clark County, Nevada. Subject to all, if any, valid easements, rights of way, covenants, conditions, reservations, and restrictions recorded. To have and to hold all of grantors' right, title, interest in and to the above described property, and to grantees' heirs, successors, and or assigns forever, so that neither grantor nor grantor's heirs, successors, and assigns shall have, claim, or demand any right or title to the property described above, or any of the buildings, appurtenances, and improvements thereon. So, signed. Biro mo, siya rin ang nag-grantor, siya rin ang grantee. Naku, opirma niya lahat, oh. Ay, naku, ang nag-notary si Arjuran, notary public sa State of Nevada. His commission expires on 09/02/24. So, 2024 pa mag-send. So, bago pa. Yan, assessor parcel number. Yung parcel number pala ito, eh. Assessors na. Yan ang tax deed number kung sa atin pa sa Pilipinas. Tax exemption kasi giving to you also ay walang the same owner, so walang tax, walang transfer tax. Ayan. So do you now see paanong diskarte ni Lapid? Talino, super talino. Magaling. Alam mo bakit ko nasabi ko magaling? Drop out lang ito, Drop out lang ito. Si Lapid, Lito Lapid, sa high school. High school dropout, hindi college dropout. Pero may nakausap akong tao na kaibigan ng abogado niya. Siguro hindi ba ito violation sa secrets of clients. Hindi siya nakapag-aral pero tuso, matalino sa pera. Hindi raw matalo kahit sinong abogado, hindi makatalo sa kanya pagdating sa pera. Ganun po si Lapid. Ngayon, anong epekto nito? So, palipat-lipat, technically speaking, mawawalan siya ng obligation na ideklara sa kanyang salin dito sa Pilipinas. Ngayon, susuriin natin ang transaksyon. Kailan ba ito nagsimula? Sino bang una
na sinong unang may-ari, sinong pinagbilhan, ito ngayon ang alamin natin. Nakuha ko rin po ang records sa Clark County Assessor's Office. Nag-record sa 2 lote niya doon. So ito na pong records. Ipapakita ko po. Ito. Ang pinag-usapan natin, ang lot 4 ito. Unahin natin ang lot 13. Siguro itong lot 13. Lot 4 din? Okay, balik. Lot 4 din yan. Naulit ko lang. Ito. Tingin ko ito. Ito nga. May tatak yan na Clark County, Nevada. Pagtapos, ito po yung ito yung current owner, Lapid Marisa Tadeo Living Trust. Yan po ang current owner. So, nakalagay dyan, tax district number 250 tax district. Ngayon, dito, i-trace natin ang history niya. Ang first owner po ay North Valley Enterprises Limited Liability Corporation. Yan ang first owner. So, sunod, nilipat din ng North Valley sa kanyang sarili. Nagdeklara siya bagong ibig sabihin baka binago ang presyo. Hindi, the same date eh. So, January 9, 2002. Yan ang unang titulo na binigay. January 9, 2002. So, ibig sabihin, first owner pa sila kasi ang developer, obviously, ang developer ng bahay na to, ng subdivision, ay North Valley Enterprises. So, tapos, binenta sa PN2 Incorporated. Nangyari ito ng July 28, 2005. Subdivided lot na. Okay? So ngayon, lumalabas pala dito, pagkatapos na unang bumili mula sa PN2 Incorporated ang bumili, ang transaction na nangyari November 14, 2005, ang bumili yung anak ni Lito Lapid na si Lapid Maynard Tadeo Lapid. So binili niya noong November 14, 2005. Naku, nag-buying spree pala sila. Kasi kung hindi ko magkamali, yung binili ni Lito Lapid na lupa sa PhilInvest, Quezon City, ay 2005 din, parang November din. Ito, nag-buying spree sila, marami silang lote. Wala may pera sa ganun. Ayaw, tingnan mo. Si Lapid Maynard ang bumili. Tapos ito naman, mula kay Maynard Lapid, noong January 10, 2006, yan. Binenta ni Lapid Maynard sa kanyang sarili at kanyang nanay na si Marisa. Kumbaga, ang kalahati, binenta niya kay Marisa para dalawa na sila ang may-ari, co-owners na sila. Ngayon, at dito, pero ang nangyari, yung rehistro ay nilipat naman noong September 9, 2009. Puta, 999 triple 9 na. September 9, 2009, ay nilipat sa dalawa ng owner, Lapid Maynard at saka Capital Win Limited Liability Corporation. Yan. Tapos from Lapid Maynard T at saka Capital Win LLC, ang nangyari ngayon nung 2000, the same din, ang gulo ng transaksyon. So ginawa nung 2009, September 9, 2009, Capital Win na ang nagmamayari. Pero ang problema, yung Capital Win ay sila rin ang may-ari. Kita mo na sa kontrata na pinakita ko, ay si Lapid din ang may-ari ng Capital Win. Okay? So, iyan po ang history nitong
lot number, record number, sabihin natin parcel numbers 13 ng Assessor's Office ng Nevada, ng Clark County, Nevada. So ano pa bang ibang pwede natin makuha dito? Assessor map. May makita natin baka may assessor map. May assessor's map eh. O, tingnan kaya natin ang property taxes. Ito nakalagay. Click here for taxes. Ibig sabihin ito yung tax na binayad ng record. Ayan. Parcel ID, party search. Wala naman ang view cart. Wala yan. Meron pa sila palang sistema na flood control information. So kaya pala hindi nababaha doon. Yung engineering nila may flood control information pa. Oh. So anyway, ito siya may green. So anyway, what comes next is ipakita ko yung lot 4. Parcel number 14 pala, 04, parcel number 4. Ito, parcel number 4. Clark County rin. So itong parcel number 4, lot 4, yan, ay ang may-ari, ganun din, Lapid Marisa Tadeo Living Trust. Oh, tapos, yan ang isa niyang Lapid Marisa Tadeo Living Trust. So ngayon, ganun din ang sistema. Ang first, na-acquire nila ito, tingnan natin ang history ng pag-ari nito. Ang unang may-ari nito ay si Claude William T. Yan, Claude William T. Na-acquire niya ng November 11. Hindi pa 11. Friedman Lawrence, ang unang sasunod na may-ari. Na-acquire noong June 12, 1981. Tapos binenta sa Western Holding Company noong July 31, 1981. Tapos binenta rin ng Western Holdings balik kay Friedman. Ibig sabihin si Friedman man siguro pa rin ang may-ari ng Western Holding. Binabalik-balik niya rin. So dito siguro nakahingi ng advice si Mrs. Lapid. So nilipat noong September 17, 1981. At okay. Tapos napunta kay Mazara Joseph noong January 11, 1983. Tapos Mazara Joseph ay nilipat sa siguro asawa nito si Virginia Z. So January 18, 1983. Tapos nalipat kay Singer Lee tsaka si Martha. So ng September 9, 1985. Tapos siguro sinang lakay napunta sa bangko. So Bank US National Association. So noong February 16, 2006. Tapos napunta kay Robert Anderson sa October 4, 2006. Tapos napunta kay Juan Castro noong May 3, 2007. Tapos napunta kay Home Sales Incorporated noong February 20, 2009. Tapos saka 2009 binili ni Lapid Marisa. Yun.
May pera. Senador na si Lapid dito. Anak, ito dito nang galing sa PDAF ito. Tapos mura kay Lapid, napunta kay Sunrise LLC. Sigurado ako, kumpanya din nila itong Sunrise LLC. Tapos tandaan ninyo, ginamit nila ito, ginamit niya pang piyansa kasi nahuli ng dollar smuggling ito si Marisa Lapid. So nagpiyansa siya. So ito na siguro ang resulta ng transfer of registration sa kanyang piyansa. So napunta sa clerk of court ng US District Court. Ito yung kaso niya. Tapos napunta kay Giao Edgar Manalansan. O sino naman ito? Bago naman bumalik uli kay Lapid, Mitzi Karen sa anak ni Lito Lapid. At saka ni Marisa si Mitzi Karen Tadeo Lapid at saka si Maynard Tadeo Lapid. Bago napunta na naman sa Capital Win LLC, ibig sabihin kanila din ito Capital Win. So napunta diyan ay noong April 15, 2015. Tapos napunta kay Lapid Maynard. Noong at pinangalan na rin sa Capital Win LLC, Limited Liability Corporation. December 7, 2015. So, at ang pinaka-latest may-ari si Marisa Tadeo Lapid Living Trust. Yan. Noong nailipat doon noong May 25, 2023. Yan. So, ganun katuso po itong Lapid. Pagdating sa pera ay hindi mo talaga mahalata. So, nakita nyo na? At least nakakaintindi na kayo kung ano ang diskarte. O si Rogelio Tapado, sa Los Angeles ka. Malayo bang Las Vegas sa Los Angeles? Madami siya lawyer. Sabi ni Botcheg, nagsasabi sa kanya how to move assets. Also, at saka bayad mga lawyers niya. Hope hindi ka maging the late Percy Lapid na na-expose mo si Bantag. Sige lang, di bali lang. Hindi nila ko mahuli. Wolfgang o Alex Olin, good morning, Sir Toto. Tapos si Ramil Vergara, mabuhay, Dr. Kausing. Ramil Vergara, nakabuto na po may dito sa online Italy, Solid Duterte PDP Laban. Mayroon bang online Italy? So Ramil Vergara, Buonasera, Dr. Toto, Tirador Kausing, Solid PDP Laban Straight. Tapos Jorem, certified na magnanakaw nga, Sir Doc. Okay, Jorem, buti na lang hindi rin siya nagnotary. Kung abogado pa siya rin magnonotaryo ng kanyang transaction. PEC 0925, maybe they are not divorced. Palabas lang pala nila, yung annulment sila, palabas lang. They could do anything that for tax evasion. So kasi sa Pilipinas, kung divorce sila, ay hindi na, wala ng obligasyon si Lito Lapid na deklara yung property na nakapangalan kay Marisa. So Save the Philippines, tahimik kasi sanay sa Agos, kaya hindi nahuli, simpleng kawatan. Ano simple? Hindi po simple. Magaling, matalinong magnanakaw, matalinong makakawatan. Save the Philippines, mga kawatan, talaga mga politiko sa Pilipinas. Actually, hindi lang si Lapid, lahat ng mga politiko halos. So, PEC 0925, these are what calls as trust fund, babies. Saan kayo nanggaling ang pera na ginawang trust fund nila? Common for the very rich. So, PEC 0925, good evening, Attorney Engineer Dr. Toto Kausing, Butchog specific address. There are reports of properties at the address of 7304 Swanway. O yun na pong address na pinalabas ko kanina. Butchog, watching from Los Angeles. Violet Brown, Dr. Kausing, very talented po kayo at composer po, pwedeng folk singer. Okay, pabori. Idol ko kasi si Freddy Aguilar Si Butchog, nice, great lyrics. Actually, naging client ko si Freddy Aguilar na ipanalo kong kaso niya. Ang kaso niya, ang kapitbahay, ang kalaban. Pero kapitbahay pala, kumaso lang para makilala at makausap lang siya. Idol din siya nung kumaso sa kanya. Violet Brown, good afternoon, Dr. Toto, kasi mabuhay po kayo at God bless.
So, yan po ang ating nakita sa ngayon na tunghayan. So, pagkatapos yan, ang aking ipakita naman po sa ngayon ay itong kaso ni Lapid. Itong kaso ni Lapid na nasintensyan siya ng dollar smuggling. Ipipresenta ko lang mabilisan at para man intindihan ninyo kung ano siya. Ganong katindi itong mga mag-asawang Lapid na to. Kunwari. So ngayon, ang title nitong ang nagbalita po nito ay Las Vegas Sun. Ang petsa ng paglabas ng balita ay February 11, 2013. Okay? Sinabi dito, the wife of a senator in the Philippines pleaded guilty in a cash smuggling scheme and was fined $40,000 and ordered to forfeit another 199,700 U.S. officials announced Monday. Marisa Tadeo Lapid, 55 years old, also was sentenced Tuesday in U.S. District Court in Las Vegas to 5 months of home confinement and 36 months probation, officials with Immigration and Customs Enforcement said. Lapid is the wife of Philippine Senator Manuel Lito Lapid. Homeland Security agents arrested Marisa Lapid on January 15, 2012 at McCarran International Airport after she arrived from the Philippines. Bokkas smuggling is a serious crime motivated by greed. Ganun pala. Greed, said Michael Harris, Assistant Special Agent in charge for Homeland Security Investigations in Las Vegas. HSI will continue to target those who seek to exploit vulnerabilities in our financial systems in order to earn, move, and store their illegitimate gains. So, presumption pala to, ninakaw pala ito. Galing sa nakaw ang pera. Yan ang sabi ng US agents dito. Galing sa Homeland Security Investigation. So sinabi pa, the release said Marisa Lapid originally came under suspicion in November 2010. Wow, 2010 pa siya sinurveillance na pala. When she failed to declare 40,000 after a flight from the Philippines to McCarran. Customs found the money inside the 2 sacks. 2 medyas tinago niyang pera and a cloth bag concealed in the lining of a suitcase. Sa isang tela na tinago niya pa. A subsequent investigation determined Lapid had conspired with others to make 23 cash deposits. So nagdeposito pala sila. All under 10,000. Pinalabas below $10,000 from January 2009 up to June 2010 at multiple banks. Ito yung sa PIDAP ni Lito Lapid na kinita na doon lamang hinulog. PIDAP niya ito nung siya'y senador mula 2009 hanggang 2010. In all, Lapid deposited $159,700,000. Magkano kaya ito? Compute natin. I-multiply lang natin sa 55 pesos. 159,000. 159,700 times 56 na lang pesos. 8,943,200 pesos din. Ganon kasimple mga Lapid. Ganon kasimple mga... Kita mo, iniwasan niya rin ang AMLAC. May AMLAC din kasi sa Amerika eh. Iniwasan niya ang AMLAC kasi pag 10,000 is in peso equivalent, 500,000. So, hindi kasi sisitahin kung less than 500,000. Pero pag over, sisitahin ka na. Kaya ginawa niya, para hindi siya masita, 23 banks, different banks, gininiposito niya. Yan. Ganon katuso, ganon kagaling na magnanakaw itong mga Lapid. Okay? Mag-shoutout na lang tayo. At sa sunod siguro, iparis ko na lahat-lahat ng mga ninakaw niya, pag-usapan natin. At to the objective of collating everything to file a case of unexplained wealth. So, Roelio Kakatapado, si Lapid, aral kay Gloria. Sa tingin, si Gloria kasi matalino pagdating sa financial matters eh. Si Alex Olin, good morning, Sir Toto. Wolfgang,
Rogelio Tapado, watching from Los Angeles, California, USA. Si Butchog, madami siya lawyer. Oo nga, basa ko na kanina. PEC 0925, money laundering. Yan nga, tama. Precise, money laundering yan. Ramil Vergara, mabuhay Dr. Kausing. Ramil Vergara, nakaboto na po. May boto. Nag-umpisa na ba boto kayo dyan? Ramil Vergara, buena sera. Okay, Jurem, nabasa ko na. Save the Philippines. Tahimik kasi sanay sa Agos. Okay. Yan lang po Violet Brown, Dr. Kausing, very talented kayo. Okay. Siguro, pasalamat na lang ako sa inyo at kilikan niyo pa ako kahit alauna, mahigit na sa Pilipinas ng madaling araw. Maraming salamat po. Good morning! Lito Lapid! Huwag ka nang iboto! Mahiya ka naman, oy!